Ano nga ba ang katotohanan sa pag-snub ng bandang The Beatles noong dekada 60 sa pamilyang Marcos? We got kicked and pushed around by some monkeys. Would you play the Philippines again? It's time, Solid Archers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang pagbisita ng The Beatles sa Manila noong Hulyo 1966 ay naging isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng kanilang karera. Noong dumating ang The Beatles sa Maynila, inanyayahan sila ni First Lady Imelda Marcos sa Malacanang Palace para sa isang espesyal na pagtitipon kasama ang mga anak ng mga mayayamang pamilya. Hindi naging malinaw sa banda at sa kanilang manager na si Brian Epstein na ito ay isang opisyal na imbitasyon, kaya't hindi sila sumipot sa event. Bilang resulta, ang insidente ay tinuturing ng malaking pambabastos. Ang hindi pagdalo ng The Beatles ay labis na ikinagalit di umano ni Imelda Marcos at ng mga Pilipino. Ang media sa Pilipinas ay nagpalabas ng balitang tila sinadya ng The Beatles na huwag dumalo sa pagtitipon at ang mga tao ay nagalit sa banda na dati-rati kanilang idolo. Biglang nagbago ang trato sa kanila ng mga tao at lokal na otoridad. Sa kabila ng mga peligro, nagawa nilang makaalis sa Maynila, ngunit ito'y isang traumatikong karanasan para sa banda. Dahil sa mga negatibong pangyayaring ito sa Maynila, ito ay naging isa sa mga dahilan kung bakit napagpasiyahan ng The Beatles na ihinto na ang kanilang live performances. Noong dekada 60, isang napaka-kontrobersyal at di malilimutang kaganapan ang naganap nang dumating ang The Beatles sa Pilipinas. Kilala ang banda bilang pinakapopular na grupo ng musika sa buong mundo at marami ang nasasabik sa kanilang mga konsyerto. Ngunit sa kabila ng inaasahang mainit na pagtanggap ng bansa sa kanila, ang mga pangyayari ay nauwi sa isang malaking sigalot na nagdala ng takot at pangamba sa banda. Isang insidente na nagpabago sa pananaw nila sa touring. Noong 1964, nasaksihan ng buong mundo ang tinatawag na Beatlemania mula sa Europa, Amerika hanggang Asia. Hindi mapigilan ang kasikatan ng apat na miyembro ng banda, sina John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr. Saan man sila magpunta, dinudumog sila ng libo-libong tagahanga at ganito rin ang naging pagtanggap sa Pilipinas noong 1966. Backtrack lang muna tayo ng kaunti. December 1965, inihalal bilang bagong Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang First Lady si Imelda Marcos. Fast forward sa July 1966, ang bagong Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos at ang kanyang asawang si Imelda Marcos ay pinaniniwalaang tagahanga ng The Beatles. Ang konsyerto ng The Beatles sa Pilipinas ay inaasahan ng karamihan tulad ng pagdating ng banda sa Australia noong 1964 kung saan halos buong bansa ang sumubaybay. Sa araw na iyon, Hulyo 3, 1966, mainit na sinalubong ng libo-libong Pilipino ang Fab Four. Paglapag pa lang ng kanilang eroplano, dinumog na sila ng 50,000 na mga fans. Ang eksena ay puno ng sigawan, iyakan at hindi mapigilang kasabikan mula sa mga tagahanga. Sa sobrang dami ng tao, nahirapan ang banda na makagalaw at kinakailangan ng militar na rumisponde upang ligtas silang makaalis mula sa gitna ng kaguluhan. Ito ay isang indikasyon na malalim na epekto ng musika ng The Beatles sa mga Pilipino. Kinabukasan, Hulyo 4, 1966, natutulog pa ang banda sa kanilang hotel room nang biglang ginising sila ng mga security staff. Dumating ang imbitasyon mula kay Imelda Marcos, ang unang ginang ng Pilipinas, para sa isang tanghalian sa Malacanang Palace. Si Imelda ay kilalang tagahanga ng The Beatles at naghanda siya ng isang espesyal na okasyon para sa banda at ilang mga opisyal ng militar kasama ang kanilang mga anak. Gayunpaman, bago pa man makarating sa Pilipinas, ang kanilang manager na si Brian Epstein ay tumanggi na sa imbitasyon noong sila'y nasa Tokyo pa lamang, batay sa patakaran ng banda na umiwas sa mga diplomatikong okasyon at politikal na aktibidad habang nasa ibang bansa. Hindi malinaw kung naiparating ng maayos ang pagtanggi ni Epstein sa Malacanang at tila hindi natanggap ng pamilya Marcos ang balita na hindi dadalo ang banda. Ngunit, hindi ito alam ng banda.
Noong tanghalian, ang mga Marcos pati na ang media ay naghintay sa pagdating ng The Beatles. Nang hindi sila sumipot, ipinakita sa telebisyon ang mga umiiyak na bata at mga bakanting upuan na nakalaan para sa banda na tila ipinakita upang itulak ang naratibo na binastos ng banda ang unang pamilya ng Pilipinas. Bumulaga sa radyo at telebisyon ang isang kontrobersyal na balita. Hindi raw sinipot ng The Beatles ang pamilyang Marcos, isang malaking kawalang galang di umano sa pinaka-maimpluwensyang pamilya sa bansa. Ang media na kontrolado ng rehimeng Marcos ay mabilis na pinalaki ang issue, ginawang isang pambansang insidente ng pagkadismaya at galit laban sa banda. Ang desisyon na ito ay magiging mitya ng isang kontrobersya. Walang malay ang banda sa magiging bunga ng kanilang naging desisyon. Bagaman ang kanilang di pagsipot sa tanghalian ay naging isang kontrobersya, nagpatuloy pa rin ang The Beatles sa kanilang nakatakdang konsyerto sa Rizal Memorial Stadium noong hapon ng Hulyo 4, 1966. Sa unang show, 30,000 katao ang dumalo at sa ikalawang show sa gabi umabot sa 50,000 ang bilang ng audience. Isang kabuang 80,000 tagahanga sa isang araw na siyang pinakamalaking crowd na naabot ng banda sa isang araw. Sa kabila ng mga masigabong palakpakan mula sa mga tagahanga, naramdaman ng banda ang malamig na pagtanggap ng ilan na sinasabing tila half-hearted ang kanilang performance. Ang mga tunog ay hindi gaano kaganda at nagkaroon ng mga espekulasyon na naapektuhan ng kontrobersya ang kanilang performance. Pagkatapos ng kanilang second show, unti-unting naramdaman ng The Beatles ang backlash mula sa insidente ng tanghalian nang tangkain ni Epstein na magbigay ng pahayag sa lokal na telebisyon upang magpaliwanag. Naputol ang kanyang pagsasalita sa ere. Tila ba sinadyang isensor ang kanyang paliwanag? Ang mensahe, ang banda ay tinuring na walang respeto at agad itong kumalat sa kaisipan ng mga Pilipino. Mula sa mga tagahanga, nag-iba ang mga nararamdaman. Mula sa paghanga, naging galit at pagkadismaya ang naramdaman ng publiko. Kinabukasan, Hulyo 5, 1966, nagising ang banda ng maaga para sa kanilang flight paalis ng bansa. Nang sila ay bumaba sa lobby ng kanilang hotel, napansin nilang wala na ang kanilang security. Ang kanilang mga driver ay tila hindi alam ang daan patungo sa paliparan at sila'y pinaikot-ikot sa mga kalsada ng Maynila. Pagdating nila sa paliparan, ang lugar ay parang isang military camp na napapalibutan ng mga galit na tao. Sa loob ng terminal, lalong uminit ang sitwasyon. Di umano ay itinutulak sila at pati ang kanilang road manager na si Mal Evans ay hindi nakaligtas. Binugbog at sinipa raw ito ng mga nagkakagulong tao. Ang insidente ay umabot pa sa punto na pinilit si Brian Epstein at Mal Evans na bumaba mula sa eroplano upang asikasuhin ang mga hinihinging bayarin ng gobyerno. Napilitang magbayad si Epstein ng 6,800 pesos mula sa kinita ng kanilang concert, isang halagang hindi na makatwiran lalo pat ito ay kinita ng banda mula sa kanilang pagsusumikap. Nagkaroon pa ng karagdagang problema nang kinailangan ni Epstein na pumirma ng isang bond bago sila tuluyang pinayagan na makaalis ng bansa. Sa loob ng eroplano, binalikan ni Paul McCartney ang kanilang karanasan. Halos hinahalikan namin ang mga upuan sa tuwa na makaalis kami ng Pilipinas. We were all kissing the seats. Bago umuwi sa United Kingdom ay pinuntahan muna nila ang nakaschedule na tour sa New Delhi sa India. Sa kanilang pag-uwi sa United Kingdom, malinaw sa kanila na ang insidenteng ito sa Pilipinas ay isa sa pinakakakaibang karanasan na kanilang hinarap bilang isang banda. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, naglabas ng pahayag si Ferdinand Marcos Sr. na nagsasabing hindi sinasadya ng The Beatles na bastusin ang pamilyang Marcos. Sinikap niyang pababain ang tensyon, ngunit huli na ang lahat. Ang kontrobersya sa Pilipinas ay nagtulak sa The Beatles na pag-isipang mabuti ang kanilang susunod na hakbang. Ang insidenteng ito kasama ng iba pang mga negatibong karanasan sa kanilang 1966 tour ang naging dahilan kung bakit nagdesisyon ang banda na itigil na ang kanilang live performances. Subalit hindi dito natatapos ang kanilang pagsubok. Isang buwan matapos ang insidente sa Pilipinas, sumabog ang isa pang kontrobersya. Si John Lennon ay nasangkot sa isang misunderstanding matapos siyang i-quote na nagsasabing "We're bigger than Jesus." Ang pahayag na ito, bagamat nasa konteksto ng diskurso kung paano tinatanggap ng mga kabataan ang musika ng The Beatles, ay nagresulta ng malawakang boycott at pagkondena, lalo na sa Amerika.
Nagsimula ang sunod-sunod na pagkasunog ng kanilang mga record, isang simbolo ng protesta laban sa banda. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing paalala kahit gaano pa kasikat ang isang grupo o individual, hindi kailanman maiiwasan ang epekto ng mga pagkakamali sa pag-unawa sa kultura at politika ng isang lugar. Ang kanilang pagbisita sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng pagtatanghal. Ito ay naging isang simbolo ng pag-aaway ng kultura, ng musika laban sa kontrol ng pamahalaan at ng popular na grupo laban sa mahigpit na rehimeng Marcos. Bagamat matapos ang kanilang insidente sa Pilipinas, si Imelda Marcos ay nagsabing wala siyang personal na kinalaman sa hindi magandang trato na natanggap ng banda sa kanilang pag-alis. Malinaw na ang imahe ng kontrobersyang ito ay nagtagal sa kasaysayan. Ayon sa dating unang ginang Imelda Marcos, I would never dream of hurting the world's #1 band. Whatever motivated the people to treat them that way was not my doing. They could have done it out of sympathy, and I think it was wrong. I abhor violence. Ayon sa isang ulat, ang First Lady mismo ang nagmamadaling pumunta sa airport upang pigilan ang karahasan laban sa banda, ngunit ito ay tila huli na. Ang tanong, sino ang tunay na may kasalanan? Totoo bang si Imelda Marcos ay walang kinalaman sa naging kapahamakan ng banda? O ito'y gawan lamang ng mga tagasunod ng gobyerno na labis na naapektuhan sa pagtanggi sa imbitasyon? Ayon kay Marcos, may miscommunication lamang, ngunit ang media at ang mga tagahanga ay mabilis na sumunod sa ipinintang larawan ng kawalang galang ng The Beatles. Isa itong leksyon na hindi lamang sa kasikatan at musika umiikot ang buhay. Ang bawat hakbang ay may kalakip na pananagutan, lalo na sa harap ng iba't ibang kultura at pamahalaan. Ang mga nangyari sa Pilipinas noong Hulyo 1966 ay nagsilbing isa sa mga pinakamadilim na bahagi ng karera ng banda. Hindi lang nila nakita ang pagmamahal ng mga Pilipino, kundi naranasan din nila ang galit at hinanakit ng isang bansa na nag-akala na sila'y tinalikuran. Ang insidente ng The Beatles sa Pilipinas ay magpakailanman na magiging bahagi ng kanilang alamat, isang alaala ng pagiging banyaga sa isang bansang puno ng pag-asa, ngunit nauwi sa isang trahedya ng hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng lahat, ang The Beatles ay nanatiling isang simbolo ng musika, ng revolusyon ng kultura at ng pagkakaisa sa pamamagitan ng sining. Ang kanilang karanasan sa Pilipinas ay isa lamang sa maraming pagsubok na dumaan sa kanilang karera. Kung meron man kayong opinyon o suggestion, mag-iwan lamang na yung komento sa ibaba, Solid Archers. Bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina. Hanggang sa susunod mga Solid Archers, it's time